Mahal, buntis ako. Pero hindi sa'yo ang anak. Anong sabi mo? Tarantadong babae. Nangahas kang dayain ako. Oh, nag-taxil ako. Katulad mo. Yuan Jingchen, pwede tayo mag-usap? Bigyan mo ako ng isang dahilan. Hindi mo ba gustong malaman? Ang balita tungkol sa tunay na anak ng pamilya Yuan. Iniimbestigahan ko pa. Ipapaalam ko agad sa'yo kapag may balita. Ngunit ngayon, ang asawa mo nagtaksil kay mister ko. Alam mo na, Matagal mo nang alam. may nakita kaming ginamit na condom sa bahay. Bakit ka ganun kasigurado? Siya nga yon, ang asawa ko. Mali ang size ng condom. Hindi akma ang sukat. Gusto mo bang sukatin mo ako? Gusto mo bang hawakan ang sukat ko? Walang hiya! Ayos ka lang ba? Mukhang napilipit ang paa niya. Dadalhin kita pa uwi. Hindi ako uwi. Saan ka gustong pumunta? Sa bahay mo. Mahal, nasa bahay na ako. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Wala akong ginawa. Tingnan natin kung gaano katatag ka. Kung gaano kalakas. Ang asawa mo, hindi kasing galing namin. Ang asawa mo, hindi kasing galing namin. Ano na? Hindi ka ba kumain ng sapat kanina? Anong ibig mong sabihin yan? Bahala ka sa ginagawa mo sa labas. Pero kung gagawa ka ng bagay na makakasira sa Yuanshi Group, alam mo kung ano mangyayari. Huwag mong kalilimutan. Ngayon, kaya mong kontrolin ang Yuanshi Group. Noon, lahat yun dahil sa tulong ng pamilya Lee. Mula ng kasal, hindi mo na ako nahawakan. Hindi ba't di ka na makayanan? Bago ako kumilos, mas mabuti ayusin mo ng maayos ang mga kalandian mo sa labas. Masakit pa. Kung masakit, babaan ko pa. Nasaan yan? Bakit nawala? Tigil! Saan siya ngayon? Saan na siya napunta? Halos mamatay na ako dito sa gutom. Magluto ka ngayon din. Tapos na. Ihain kay Chiyuan. Anak! Tingnan mo maganda ba ang damit na binili ni Lily para kay nanay? Tamang sabi pa ni Lily. Isasama niya ako sa party. Oo, naiintindihan ko na, nanay. Huwag mong kalilimutan maganda ng regalo para kay Lily. Huwag kang mag-alala. Hindi malilimutan ng nanay yan. Anak, kailan ka ba maghiwalay sa munting cute na si Huo Shui? Magpapawalang bisa na ba kayo ng kasal? Ang bait at magandang babae ni Lily. Huwag mo siyang saktan o lokohin. Kapag na-transfer ko na ang mga pag-aari, agad akong maghihiwalay sa kanya. Lily, ang sarap ba ng maging ikatlong babae? Mahal, anong pupunta ka dyan? Halika, samahan mo kuya. Bitawan mo ako. Mali ang pagkakakilala mo. Anong finepen mo dyan? Kung ganito ang damit mo, hindi ba parang nagbebenta ka ng sarili mo? Samahan mo muna si kuya. Anong problema? Pakawalan mo. Pasensya na, siya ang kasama kong babae. Sino ka ba? Gago ka ba? Nanahas kang pakialaman ang ginagawa ko. Ayaw mo nang mabuhay, hindi ba? Mula ngayon sa Jiangcheng, huwag na kitang makita pa rito. Yuan Jingchen. Siya pala yon. Ang pinakamalaki sa Jiangcheng Investment Group, Panggulo. Dapat mamatay na ako. Hindi ko inakala
Nakasalungat ako sa kanya. Bakit nandito ka? Dumating para tingnan ang asawa mo. Kumusta? Ang panlasa mo, ordinaryo lang. Ang asawa mo rin, ordinaryo lang. Parang may amoy na pa-inosenteng green tea. Tayo dalawang biktima. Huwag na tayong manukso sa isa't isa. Magkokooperasyon ba tayo? Sabi mo? Sabihin mo. Paano? Natakot ka na? Wala naman. Nasa loob sila. Hulihin sila ngayon. Matibay na ebidensya. At pagkatapos? Magiwalay. Hindi ito ang gusto kong resulta. Ano naman ang gusto mo? Kaganti ako. Paparusahan ko siya. Mararamdaman niya ang sakit ko. Kailangan mo ba ako? Anong ginagawa? Halikan mo ako! Hindi ba yun? Kotse ba yun? Ni Yuan Jingchen? Yuan Jingchen, anong ginagawa mo? Dumating na ang asawa mo! Paano? Natakot ka na? Yuan Jingchen, buksan mo ang pinto. Asawa, Bakit nandito ka? Hindi mo ba alam? paano ko naman malalaman? Ayaw mo bang sabihin ko ng diretsyo ang ginawa mo? Lumayas ka na. Ikaw, Gusto mo bang makipagtulungan? Gusto kita ang hiramin ng 6 million pesos. Ang asawa ko ay sobrang sakim at napakamakasarili. Inuuna niya lagi ang sariling kapakanan. Sa pagitan ng interes at ni Lily, pipiliin niya palagi ang interes. Hindi naman mahirap ang asawa mo. 6 million para sa kanya ay maliit lang. Bibigyan kita ngang 60 million pesos. Sa loob ng 1 buwan, kasama pati principal at interes, ibabalik ko lahat sa'yo. Alam mo kung ano ang gusto ko? Dapat alam mo yon. Kaya kung magluto ng bitag. Pipilitin ni Lily na maghiwalay kayo. Song Ji Yuan. Siya ang tunay na anak ng pamilya Yuan na napadpad sa labas. Pwede kong alisin siya para sa'yo. Papawalan siya ng kanyang karapatang magmana ng tuluyan. Ang bagay na ito. Ayaw kong may ikatlong tao na makaalam. Si Song Chi Yuan talagang matagal nang hinahanap na tunay na anak ng pamilya Yuan. Nakakaapekto ang kanyang pagkakaroon sa iyong karapatang magmana. Pwede kong alisin siya para sa'yo. Sabihin mo, Pangulong Yuan, lumabas na ang medical report ng inyong ina. Medyo mahina ang puso at baga ng inyong ina. Sa ganitong sitwasyon, kung malalaki ang pagbabago ng emosyon, sobrang bigat ng pasanin sa puso. Sobrang bigat sa puso, FEV1 or FVC o tao 0.8%, banayad na restrictive ventilatory Kaya dysfunction. pakiusap, Madaling kayo magdulot at ng ang panganib. inyong pamilya ay dapat mag-ingat sa hinaharap. Iwasan ninyo hanggat maaari na maharap siya sa mga bagay na magdudulot ng matinding emosyon. maraming salamat, Doc. Aray! Ang init naman ng tubig. Gusto mo ba akong patayin? Ikinasal ka na sa pamilya namin ng ilang taon. Walang kahit anong galaw sa tiyan mo. Magkaanak. Hindi ako ang nag-iisang magpapasya. Ikaw, natutong kang tumalastasan. Ikaw lang ay isang may bahay. Kung hindi dahil sa anak kong nagtatrabaho para sa'yo. Makakamit mo ba ang ganitong buhay? Mama, pareho tayong nasa iisang linya dati. Ilang taon na. Sobrang dami nang naibigay mo sa pamilya. Bakit mo hinahamak ang sarili mo? Ako ang nag-aanak ng isang lalaki para sa pamilya, Song. Hindi tulad mo. Sigurado kayo na siya ang tunay na anak? Ikaw, maliit na salot. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, tignan mo ako. Mama, Naku, anak. Dumating ka na rin. Ang maliit na salot na yan. Gustong saktan niya ako. nanggangahas kang saktan ang nanay ko. Hindi ko siya sinaktan. Siya ang unang umatake sa akin. Nagtanggol lang ako sa sarili ko. Anak, nagsisinungaling siya. Pinapahiya niya ako dahil mas matanda ako. Binubuli niya ako. Karapatan ng biyenan na turuan ang manugang. Ano kung suntukin ka? Eksakto. Ang cute naman niya. Sadyang sinadya niyang gawing walang kahihinatnan ang linya ng pamilya Song. Ihiwalay siya. Mag-sorry ka sa nanay ko. Ngayon din! Bakit ka naganggalit? May tinatago ka Anong ibig mong sabihin? Huwag mo siyang patagalin. Ihilis mo na siya. Hindi ba sinabing nagbabago na ang lipunan? Kung hindi mo nakayanin, pwede kang magdiborsiyo. Dibidibahin pa?
Akala mo ba nasa dinastiyang Qing tayo? Gusto mong iwan ako? Oo. Kukunin ko ang karaniwang ari-arya namin bilang mag-asawa. Ano bang ipon ng isang housewife? Hindi ba batas ang magpapasya? Kawawa naman. Naive ka. Bahay, kotse, stocks. Na-transfer ko na lahat ng madali pa. Yung konting interes sa account mo, sapat na siguro pang bili mo ng isang ulam. Bahay, kotse, stocks. Eto na nga, pera lang pala ang habol mo. 5 taon. Buong 5 taon. Sa dulo, isang malaking biro lang pala. Kung luluhurin ka ngayon at hihingi sa akin. Dahil nga mag-asawa tayo dati, maari kitang payagan magtrabaho bilang katulong. Kang! Ikaw ang magmamakaawa sa akin. 60 milyong piso. Yung bahagi ng Yuanshi Group. Paano mo naman nakuha yan? Kaya mo bang kumita? Ako ang may pasya. Gusto mo ba ng pera o gusto mo ang nanay mo? Pili ka! Anak, huwag mong paniwalaan siya. Niloloko ka niya. Ngayon, mayroon ka lang 10 segundo para magdesisyon. Kung pera ang gusto mo bukas, pwede na kaming pumunta. Pumirma sa kontrata sa Yuanshi Villa. Kung ang gusto mo ay ang nanay mo, ang 60 milyon ay wala kang kinalaman. Sayam! 8! Humingi ka ng tawad sa kanya. Anong sinasabi mong kalokohan? 6! 5! Nanay, humingi ka ng pawad. Kalawa! Oh, pasensya na. Pasensya na. Huwag kalimutan. Bukas, pupunta sa Yuanshi Group para pirmahan ang kontrata sa villa. Mahal ko, ang kapalit ng pagtataksil. Matatanggap mo ba yan? Mrs., pumasok na tayo. Hanggulong Yuan! Dahil narito na kayo, kumain muna tayo. Panggulong Yuan, maupo po kayo. Bakit kayo dalawa parang may kakaiba? Ang Pangulong Yuan ba ang asawa mo? Kilalang-kilala mo ba ang asawa ko? Paano naman? Ngayon lang kami unang beses nagkita. Hindi namin kilala ang isa't isa. Biglang may dumating na estranjero sa bahay. Naiinit ako ng kaunti. Tayo, inom muna. Para sa kontrata natin. Para sa kaligayahan ng ating mga pamilya. Huo Shuyi. Parang sama ng loob ka. Oo nga. Kasi niloloko ako ng asawa ko. Ang asawa mo buntis sa anak ng asawa ko. Ikaw na malanding babaeng dinampot ang asawa ko. At ikaw rin. Gago ka? Abot ka ba sa pananampal? Sampal ka lang ng sampal. Ang tarantadong lalaki na di makakontrol ang sarili. Talmado ka. Hindi pa ngayon ng tamang oras. Mrs., mukhang lasing ka na ng kaunti. Pupunasan kita sa bibig. Ang relasyon ninyong dalawa, nakakainis na nakakainggit. Tikman mo to. Sige. Pasensya na kayo lahat. Aalis muna ako. Sandali. Hanggulong Yuan! Ang asawa mo? Parang buntis siya. May anak na ba si Huo Shuyi? Wala pa naman. Pero ang asawa ko, gusto talaga kong magkaroon ng anak. Song Ji Yuan. Mukhang sanay ka. Turuan mo rin ako. Tungkol sa panganganak ba to? Meron bang espesyal na sekreto o tips? Tumunog ang doorbell. Ako na ang magbubukas. Anong nangyari, Song Ji Yuan? Hindi dapat malaman ni Yuan Jingchen na may anak. Anong nangyari, Song Ji Yuan? Wala naman. Kanina, sino yon? May nagkamaling pumunta. Talaga? Madilim na. Bakit hindi na lang manatili sina Huo Shuyi at Song Ji Yuan magstay na lang kayo ngayong gabi? May 2 kwarto sa itaas. Pag-usapan natin bukas ang kontrata. Okay lang ba ang asawa ko? Anong gagawin? Anong gagawin natin?
Buntis ako. Ang baby ay sa'yo. Ikaw ang Ginang Yuan. Ang anak mo ay natural na kay Pangulong Yuan. Pero kung sasabihin ko sa'yo na si Yuan Jingchen ay hindi kailanman hinawakan ako. Gusto mo ba akong patayin? Hindi mo kailanman sinabi sa akin na ang asawa mo ay si Yuan Jingchen. Natatakot sa kanya ang buong Jiangcheng. Kung noon mo lang nalaman na ang asawa ko ay siya, patuloy ka pa bang makikipagsama sa akin? Hindi natin dapat ipaalam sa kanya. Ang relasyon natin, huwag siyang makaalam. Gagawin mo pero hindi mo kayang akuin. Ano? Sige nga. Lalabas ako ngayon din. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa atin. Nagbabanta ka ba sa akin? Ikaw ang nagpaikot ng mga litrato, di ba? Alam nila ngayon, di ba? Nanandaya tayo. Malabong ganon. Pinagmastan ko na sila. Wala silang panahon para maglapat ng ganito. Sino pa naman ang pwedeng may gawa nito? Baka may kinain ka na tao. Kahit ano pa man, kailangang mamatay ang batang ito. Kung hindi, tayo ang mamamatay. Hindi pwede. Magpakatino ka. Ikaw lang ang iniisip mo. Ang inaalala ko ay, tayo. Kung mabubuhay pa ba tayo? Makakaraos pa ba tayo? Wala akong pakialam. Walang sinuman ang papayag ang saktan ang anak ko. Kung ipipilit mo talagang naiwanan ng batang ito, sige, may isa pa akong paraan. Ano ibig mong sabihin? Umasa ako sa'yo ngayong gabi. Kung mapipilit lang si Yuan Jingchen na tanggapin ang batang ito, pagkatapos, ang pamilya Yuan at lahat ng iyon ay magiging atin. Asawa. Ang bata sa sinapupunan ko ay magiging saya na. Anong binigay mo sa akin? Siyempre, isang bagay na magpapaligaya sa atin. Kumusta? Gusto mo na ba ngayon? Magmakaawa ka. Hindi ko sinasadya. Wala akong nakita. Tulungan mo ako. Pakiusap. Pumunta ka sa ospital bukas. Maghanda ka. Hindi pwede. Kapag sinuri nila na buntis ako ng ibang lalaki, hindi na namin ito matatakpan. Ano, may problema ba? Medyo hindi ako maganda ang pakiramdam. Pwede bang ibang araw na lang? Sakto para ma-check ka ng doktor. May regla na ako. Ayoko pumunta. Ayos yan. Papayagan ng doktor na magbigay ng gamot. Ay, wala akong oras bukas. Hindi mo ba tunay kang buntis, di ba? Hindi mo ba totoo bang buntis ka? Yuan Jingchen, gago ka. Maari mong insultuhin ako, pero hindi mo pwedeng insultuhin ang buong pamilya Lee. Kung sa loob ng tiyan mo, totoong may batang manggagaling sa hindi malinaw na pinagmulan, akala mo ba na ang simpleng pamilya Lee ang makakapagtanggol sa'yo? 5 taon. Buong 5 taon. Hindi ka man lang tumingin sa akin ng kaunti. Ganun ba kasuklam sa'yo ang pagkatao ko? Ako, kinakausap kita tungkol sa negosyo. Ikaw naman, tungkol sa damdamin. Hindi mo ba alam ng malinaw kung paano ka umupo sa posisyon bilang Ginang Yuan? Bilang isang piyesa. At ikaw? Hindi ka ba umaasa ring mag-asawa ng anak ng pamilya Lee para makaupo bilang pinuno ng Yuan Shi Group? Kung alam mong ano ako, dapat alam mo rin ang bunga ng pagtataksil sa akin. Tapos na. Tapos na. Lubos na. Tapos na. Tabang, iligtas ninyo ako. Baliw ka ba? Nasa labas pa si Yuan Jingchen. Nanggahas ka bang pumasok sa kwarto ko? Hindi ko papayagan. Ang anak ko ay anak mo. Kailangan mong iligtas ako. Ginang Yuan. Ang anak mo ay tanging kay Yuan Jingchen lamang. Hindi tatanggapin ni Yuan Jingchen ng bata. Kung malaman nila tayo. Naglalaro kami sa mga lalaki, di ba? Kailangan mo akong iligtas. Nailantad na ang paglagay ng gamot. Ano ang sinabi niya?
Bukas niya akong dadalhin para magpa-check up. Tapos na tayo lahat. Ikaw, hindi kami. Anong ibig mong sabihin yan? Gusto mong ihiwalay ang sarili mo sa akin? Hindi ka ba natatakot? Nasasabihin ko kay Yuan Jingchen. Para sa isang bata. Isusuko mo ba ang posisyon bilang ginang Yuan? Inumin mo to. Kahit kanino ang bata, bukas. Wala na yun bukas. Pero buhay yan. Ang hindi pa ipinapanganak na bata, wala siyang halaga. Ginang Yuan, magpahinga ka na. Anong nangyari, mahal? Mahal, pakinggan mo muna ako. Paano mo ipapaliwanag ito? May taong nag-frame sa akin. Ako rin. Kaya itong litrato. Pinilit ka rin kunan ng litrato ng iba, di ba? Nakakamali ako. Pero nagsisisi ako. Nagiwalay na kami ng babaeng iyon. Bakit mo sinasabi to sa akin? Huwag mong sabihin ito kay Yuan Jingchen. Kung malalaman niya, tapos na ang ating pakikipagtulungan. Kitang-kita, sarili mong kapakanan lang ang iniintindi mo. Ang sakit ko sa'yo, walang halaga. Nagtaksil ako sa'yo, pero hindi kita kailanman nakalimutan. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Naalala mo nun? Ang pera ko para sa pag-aaral sa abroad, nung nagtatayo ka ng negosyo. Anong sinabi mo sa akin noon? Ginamit mo yung aalagaan kita na kasinungalingan. Nilinlang mo ako para mag-resign. Tapos, ang pinaka-importante, ginamit mo ang dugo ko para suportahan ang ibang babae. Ngayon, gusto mo pa ring takpan ko ito para sa'yo? Para hindi ito makaapekto sa career mo. Ganun ba? Huwag kang ganyan. Alam kong nasasaktan ka pag natapos ang project na ito. Tayo papunta sa Hilagang Europa. Sama tayo. O sige? Song Chi Yuan. Salamat sa pagiging walang pagsisisi. Ngayon, maari na kitang iwanang walang-wala. Mahal, patawarin mo na ako. Si! Mahal. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, hawak kita. May ebidensya ako na may relasyon ang ginang Yuan. Yuan Shi Group. Magbigay ka ng presyo. 6 million sa loob ng 2 oras. Dapat matanggap ko ito. Mahal, may nangbabantang sa akin. Pinipilit niya akong magbayad ng 6 milyon. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ikaw ang magpapasiya kung babayaran. Ako naman ang mag-aayos kung paano ibibigay. Anong ibig sabihin noon? Ang pagbibigay o hindi ang malaking bagay. Paano ibibigay ay maliit na bagay. Ikaw ang magdesisyon sa malaking bagay. Ako ang bahala sa maliliit na bagay. Iniisip mo ba na dapat kong ibigay ang pera sa kanya? Mahal, pwedeng hindi natin ibigay. Tawagin ng pulis. Kasuhan siya ng paninirang puri at panghuhutot. Dahil doon, mahanap natin ang nasa likod niya. Hindi pwede kapag sumingit ang pulis. Lalabas ang mga litrato. Mapuputol ang aming kooperasyon sa Yuan Shi Group. Tapos na tayo. Depende na lang. Pipiliin mo ba ang 6 million o ang 60 million? Saan ako kukuha ng ganyan? Karaming pera. Siyempre, wala ka na. Meron si Lily. Song Zhiyuan, huwag mo akong pagkadismayain. Buntis ka ng asawa ko. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Kakaunang pagkikita lang namin ng asawa mo. Dalawa lang tayo rito. Huwag ka nang magpanggap. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tutulungan kita. Tutulungan mo ako. Mukhang gusto mo akong sirain. Si Song Chi Yuan ay isang bulok na lalaki. Hindi siya tatalima sa'yo. Hindi niya aalagaan ang batang nasa sinapupunan mo. Hindi ka rin palalampasin ni Yuan Jingchen pagtataksil sa loob ng kasal. Pero mapapalayas kang walang pag-aari. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matutulungan kitang makuha 30 milyon na suporta sa anak. Basta sundin mo lang ang sasabihin ko. Pag nagtagumpay tayo, hinati natin sa dalawa. Bakit mo ako tutulungan? Dahil pareho tayong nasaktan sa pag-ibig. Hindi niya ako mahal.
At hindi ka rin niya mahal. Mahal lang niya ang pera. Sakto, pwede mong subukan patunayan sa harap ng napakalaking interes. Makikita natin kung pipiliin ka ba niya. Ano ang kailangan kong gawin? Tawagan mo siya kuhanin. Muna ang 6 million. Tiyak hahanapin ka ni Song Ziyuan. Dalhin mo lang ang mga litrato noon. Pilitin mo siyang kilalanin ng bata at dadalhin ka niya palayo. Kung papayag siya, ibibigay ko sa'yo ang 30 million. Sana maging masaya kayo. Kung hindi siya papayag, gamitin mo ang alyansa sa Yuanxi Group bilang dahilan. Kuhanin mo ang 16 billion mula sa kanya. Kapag natapos na to, hatiin natin. Kalahati para sa bawat isa. Medyo gipit ako ngayon. Pwede mo ba akong papahiram ng pera? Magkano ang kailangan mo? Mahal, ang lasang pantataksil. Kumusta? Ito pa lang ang simula. Medyo gipit ako ngayon. Pwede mo ba akong papahiram ng pera? Magkano ang kailangan mo? May nagbabanta sa akin. Sabi nila, loob ng 2 oras. Kailangan magbayad ng 6 milyon. Kung hindi, lalantad nila ang relasyon natin. Ito ba yan? Natanggap mo rin? Oo. Kung tatanggapin mo ang bata bilang sayo, dadalhin mo ako palayo. Sasabihin ko kay Yuan Jingchen. Hihingi ako na hayaang makaalis kami. Balib ka ba? Hindi pwede. Pinagsikapan ko ito ng maraming taon. Kaya ako narating ang posisyon na ito. Paano ko naman isasantabi lahat dahil sa'yo? Oo nga. Baliw ako. Baliblak ako. Kung iisipin kong mahal mo ako. Maniniwala ka ba? Kukunin ko na ito ngayon at ipapakita kay Yuan Jingchen. Binalaan mo ako. Bawal ba? Bigyan mo ako ng 60 million pesos. Kung hindi, wawasakin ko ang pakikipagtulungan mo sa Yuanxi Group. 60 milyon? Nanggagarap ka lang. 60 milyong piso lang. Dadala ko ang bata at aalis ako. Magpapatuloy kayong makipagsosyo ni Yuan Jingchen. Maraming magagandang proyekto ang Yuanxi Group. Magkakakitaan ka pa rin, ha? Ang sama mong babae. Hindi ka kasing halimaw sa kanya. Alipin ka. Sabihin mo, anong ginagawa ng asawa mo at ng misis ko? Sa kabilang kwarto, anong sa palagay mo ang nangyayari? Ganito ba? O ganito kaya? Umalis ka na! Babalik na ang asawa ko! Ito ang bahay ko. Saan pa ba ako aalis? Mrs. Ngayon, kailangang iligtas mo ako. This time. Anong nangyari? Binalak akong takutin ni Lily. Sinabi niyang bigyan ko siya ng 60 milyon kung hindi. Ikuwento niya ang aming lihim na relasyon kay Yuan Jingchen. Eh yung pera sa account natin, may natira pa ba? Hindi natin siya pwedeng bigyan kung iabot namin yan. Sayang ang mga taon na pinagpaguran namin. Pero si Yuan Jingchen, hindi rin namin siya pwedeng galawin. Kung papagalitan natin siya, wala na tayong pag-asa na makabangon. Talaga bang ibibigay natin sa kanya? Kulang rin ang pera sa company account. Ganito na lang. Ibenta muna natin ang stocks, properties, at options. Lahat. Magtitipon tayo ng 60 million muna. Tapos, isasampa ko ng kaso bilang marital property natin. Kasuhan natin siya. Matatalo tayo ng 30 million lang. Hami, ang bait mo. Mula ngayon, dodoboblihin ko ang pagbabayad sa'yo. Honey, dapat ako ang magpasalamat sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng ito ay bahagi ng plano mo. Talaga ba? Ikaw ang nagpadala ng mga litrato. Ako nga. Bakit mo ako ginawang ganito? Dahil sa'yo, nagloko ka sa akin. Nililipat mo pa ang mga ari-arian ng kasal. At pati nanay mo, nagtulungan tayong manloko sa akin. Ginamit ko lang ang paraan niya.
Pinaubos ko siya gamit ang sariling gamot niya. Taray mo. Akala mo madadala mo ako? Handa na ang 60 million. Nagtulungan kayong dalawa ni Huo Shuyi para linlangin ako. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tayo pala ang pinaglalaroan niya. Sinasent niya ang mga litrato. Ano? Paano mo nalaman yun? Kinumpirma niya mismo. Sino pa ba naman? Ikaw, anong ginawa mo sa kanya? Kinidnap ko siya. Ano ba talaga ang balak mo? Pinatay ko siya. Nalukot ka na ba? Ang mundo na to, kung hindi siya mamamatay, ikaw ang mawawala, hindi ba? Gusto mo bang itaboy ka ni Yuan Jingchen? Ito ang pamilya Yuan. Kung malalaman ito ni Yuan Jingchen, hindi niya tayo papabayaan. Patayin na rin natin siya kasama. Iyan sa Yuan Jingchen. Ano bang kinatatakutan mo? Walang tao rito. Walang bakas. Sinta, hindi ba sinabi mo gusto mong ipanganak ang bata? Di ba? Kailangan siyang mawala. Ang anak natin lang ang tunay na magmamana sa pamilya Yuan. Niloko niya ako. Asawa, hindi ka pa natutulog. Gusto mo ng prutas? Gagupitin ko para sa'yo. Alam ko na ang tungkol sa'yo at kay Song Ziwan. Alam ko na. Asawa, pinilit ako ni Song Ziyuan. Maniwala ka. Ayaw kong saktan ka. Maghihiwalay tayo. Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Hindi papayag ang tatay. Siyang pinakamamahal niya. Bukas pa lang darating ang tatay. Kung hindi ka pipirma ngayon, bukas, huli na ang lahat. Para makapaghiwalay tayo, dinadala mo pa ang tatay. Walang kapantay ang paraan mo. Ano pa bang magagawa ko? Iwan mo ba ang iyong ligaw na anak sa pamilya Yuan? Asawa, pakiusap, pakiusap. Huwag mong sabihan si tatay. Talaga, pakiusap. Pirmahan mo na. Bumalik ka sa kwarto mo. Walang pahintulot ko. Huwag kang lalabas. Huwag kang pupunta kahit saan. Asawa, kapag patay ka na, makukuha ko ang walang katapusang kayamanan. Sabihin mo, may huling salita ka? Gagawin ko ang makakaya ko. Hindi ka papatawad ni Yuan Jingchen. Siya mismo delikado rin. Ano? Anong ginawa mo sa kanya? Gusto mo malaman? Magmakaawa ka sa akin. Sasagutin kita. Nakakawalang hiya ka. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi ka sobrang selosa at mapagduda, dadating ba tayo dito kung hindi? Nagkakanulo ka pero mayabang ka pa. Ako lang ba ang lalaking nangangalo niya sa buong mundo? Bakit ang pangangalo niya hindi itinuturing na krimen? Bakit hindi pinaparusahan ang nagkasala? Bakit hindi pwedeng itago ito? Pinilit mo ako. Kapag namatay ka lang, hindi lalabas ang lahat ng ito. Nakuha na ba lahat ng malinaw? Sino ang kausap mo? Yuan Jingchen! Ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Kahit na natulog ka sa asawa kong lalaki. Ngayon, nandito ako para tulungan ka. Tutulungan mo ako. Hindi ba ito lahat bitag ninyo? Kasal na ako ngayon. Masaya ka na ba? Ngayon, ito pa lang ang simula ng pagbayad mo. Ano pa ang gusto mo sa akin? Akusahan si Song Ji-yuan ng panggagahasa. Panggagahasa. Gusto mo akong mag-frame sa kanya? Pwede mo ring aminin na nagkaroon kayo ng relasyon habang kasal pa. Pero yon ay krimen. Pwedeng makulong kayo. Akala mo ba dahil kayo ang may kapangyarihan, hindi kayo masasakdal? Bakit mo ginawa ito? Dahil galit ako sa kanya. Matapos niya akong lokohin at pangilaan ang dangal ko. Kung papayag ka, maari kong tuparin ang dati kong sinabi. Bibigyan kita ng 30 million at aalis ka na kasama ang bata. Sige, sang-ayon ako. Tatay, buntis ako. Ang ganda naman. Sa wakas, magkakaroon ng supling ang pamilya Yuan. Pero ang bata,
ay hindi anak ng pamilya Yuan. Anong sabi mo? Bakit mo ako tinawag kanina pa lang? Dito lang para sabihin to sa akin, may nangyari na ganito? Hindi ba natin pansinin ang dangal ng pamilya Yuan? Ama, huwag magalit. Tinawag namin kayo hindi lang dahil sa bata. May isa pang bagay na nakaapekto sa atin. Sa dangal ng pamilya. Yuan, ikaw, sabihin mo sa tatay. Ano ba talagang nangyari? Tatay, may nagawa sa akin. Pinanggahasa ako. Anong sabi mo? Sino ang gumawa? Mga ilang buwan na ang nakakaraan sa villa sa kanlurang suburb. Sinamantala niya na lasing ako. Pinilit niya ako. Laban ako. Pero Nasaan siya? Hanapin ninyo siya para sa akin. tatay, kailangan ninyong ipaglaban ako. Mabilis, ihanda ninyo ang lalaking to at i-turn over sa pulis. Tarantadong babae ka! Nangahas kang isisi sa akin na nanggahasa. Meron din siya ng peklat na ito. Hindi pwede. Sandali. Ikaw pala ang tunay kong anak. Ama, Anak, hinahanap na kita ng maraming taon. narinig mo ba? Yuan Jingchen, ako ang tunay na anak ni Ama. Ama, hindi mo gugustuhin kilalanin ng rapist na yan bilang anak, di ba? Hindi. Hindi ako nanggahasa. Si Lily at ako pareho kaming pumayag. May pumilit ba sa'yo? Kung nga si Song Zhiyuan ang tunay na anak ng pamilya Yuan. Kung ganun, ang batang nasa tiyan ko ay magiging lehitimo. Mananatili akong manugang ng pamilya Yuan. Oh, Ama. Silang ang dalawa ang pumilit sa akin. Pumilit sila sa akin. Naituro si Song Ziyuan bilang rapist kung hindi ay ipapakalat ang paglihis ko habang kasal sa publiko para sirain ang pangalan ko. At ipapasok pa ako sa kulungan. Tatay, nadinig niya na lahat. Yuan Jingchen. Inakusahan niya ako. Nanilihim ang asawa ng kuya. Iyan ba ang dapat ipagyabang? Jing Chen, alam ng ama na patay na ang kasal mo kay Lily. Nananatili na lang sa pangalan. Pero ang bata ng kapatid mo ay tunay na apo ng pamilya Yuan. Baka naman. Hayaan mo na silang mabuo ang pamilya. Tunay na apo. Ang nanay ko ang nagpatakbo ng kumpanya ng maraming taon, kaya naabot ng Yuanshi Group ang kinaroroonan nito. Gagawin ba nating wasak ng sinungaling na nanggahasa ang dangal ng Yuan? Hindi pwede. Impertinente. Hindi naman siya tunay na anak. Anak ampon lang. Usapin ng pamilya Yuan, hindi bagay sa'yo na makialam. Impertinente. May natira pa ba sa mata mo na ako ang iyong ama? Mukhang nakakalimutan mo na ang dahilan bakit ka pumasok sa pamilya Yuan bilang isang manugang, bakit mo binago ang apelyido mo sa Yuan. Ikaw, Ano? Ang pangulong ng Yuanshi Group ay nagpakasal bilang isang manugang? ayos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino ako. Sino ba talaga ang may-ari ng pamilya Yuan? Ipatawag ang media. Magkakaroon ako ng press conference. Ipapaalam ko ito sa lahat. Hindi lang ako, si Yuan Tianlong, ang nakabalik ng kanyang tunay na anak, kundi magkakaroon din agad ng apo na mabubulong sa akin. Yuan Jingchen. Kalimutan na natin ang mga nakaraan. Song Ji Yuan. Sapagkat siya ay tunay na dugo ng pamilya Yuan. Lahat ng pag-aari ng Yuanshi Group, pagkatapos nito ay magiging sa kanya. Ang violator na yan? Paano siya magiging tagapagmana ng Yuanshi? Ako ang karapat-dapat. Ako ang inihalal ng nanay ko bilang tagapagmana. Ama, tinitingnan niya kami na parang wala kaming halaga. Nagseselo siya. Dugo ng pamilya Yuan ang dumadaloy sa akin. Tapos, inaakusahan pa ako ng panggagahasa. Isa siyang maliit na tao na masikip ang isip. Ikaw naman, tumalikod ka at nagtaksil ng hindi marunong maghiwalay ng tama at mali. Sadyang sinadyang naglagay ng bitag. Karapat dapat ka ring maging tagapagmana ng pamilya Yuan? Anong karapatan mo para husgahan ako? Ako? Sabik na ako. Dadalahin mo itong anak na magpaparangal sa pamilya. Ibabalik sa bahay. Paano natin ipapaliwanag yan sa mga shareholders? Si Song Ji Yuan ay anak namin ng iyong ina. May utang ako sa kanya noong una. Ngayon, babayaran ko iyon ng doble. At tungkol sa mga chismis at bulong-bulungan, nilinaw na rin ni Lily. Dito na itigil ang bagay na ito. Tapos na rito. Ha? Tapos na? Totoo ba yon? Sinubukan ang nanay ko dahil sa'yo at nawalan ng malay. Nakapunta siya sa ospital. Nagpapakasasa ka sa labas. Tapusin mo pa ngayon. Pinayagan mo itong Guan na kilalanin ang lalaking nag-atake sa kanya na parang wala lang. Bakit naman? Hoy! Ano na yon? Aabot lang ako doon agad. Anong nangyari? Nasisalba pa sila sa ngayon ng nanay ko. Mas mabuti pang dasal mo na gumaling siya. Ayun, tahimik na ang tahanan. Matagal nang dapat palitan ang may-ari ng bahay na ito.
Huwag ka munang umalis. Wala na kaming dapat pag-usapan. Ang laki ng bahay na to. Kung luluhurin ka at hihingin mo sa akin, baka isaalang-alang kitang tulungan. Pwede kitang pansamantalang kunin bilang katulong sa bahay. Ganyan ba? Kayo na lang ni Lily ang asikasuhin mo. Ang pamilya mo! Tanungin mo ang mga kasangkapan sa bahay na to. Kilala ba nila ang pamilya mo? Ah, Huwag kang maging ingrate. Kasabwat ka ni Yuan Qingchen. Nagsanib ko yung manloko sa akin. ano ngayon? Huo Shuyi. Tila ayaw mo nang mabuhay, ha? Pinadala ko na sa phone mo ang address. 10 minuto. Dumating ka mag-isa. Kung may isa pang tao man, ikaw na lang ang kukuha ng bangkay niya. Akala mo ba ganito? Matatakot mo siya? Tingnan natin. Ang kasosyo mo na yan. Kung may lugar ka ba sa puso niya? Pwede tayong mag-usap. Mag-usap? Paano? Noon, ikaw at si Huo Shuyi, nagkasundo kayo nung niloloko ninyo ako. Bakit hindi ninyo sinabi mag-usap nun? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang parusa sa mga sumasalungat sa akin. Song Ji Yuan, ano ang gusto mo? Gusto kong ang lahat ng nasa pamilya Yuan. Isuko mo ang status mo bilang inampon ng pamilya Yuan. Hayaan ninyo akong makilala bilang tunay na miyembro. Maging tunay na tagapagmana. Hahaha, ano bang iniisip mo? Ginamit ko lang siya para alisin ka. Yun lang. Ayos lang na patayin siya. Lahat ng pag-aari ng pamilya, Yuan ay akin. At gugugulin mo ang buhay mo sa bilangguan. Yuan Jingchen, gago ka! Ginamit mo ako! Pinatay mo siya. Mapupunta ka lang sa kulungan. Pakawalan mo siya. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Yuan ay para sa ating dalawa. Dahil sa bilang tunay na anak ng pamilya, Yuan mas marami kang makukuhang mana kaysa sa akin. Sige. Mga panauhin. Susunod ipapakilala ko sa inyo ng buong paggalang ang isang batang puno ng talento. Siya ang aking tunay na anak, ang magiging tagapagmana ng Yuanxi Group, Song Ziyuan. Ipinadala ko na ang address sa telepono mo. Pumunta ka nang mag-isa. Paano magkakaroon ng ganitong anak si Pangulong Yuan? Oh, May ganito sa Yuanxi. Tapos na. hindi ako yan. Peke ito. Puro peke. Gago! Paano ako magkakaroon ng anak na katulad mo? Tatay, makinig ka sa akin. Inakusahan nila ako ng walang katotohanan. Tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong ganitong anak. Yuan Jingchen, ikaw ang tanging anak ng pamilya Yuan. Ako na ang bahala dito. Huwag niyo pong hayaang kumalat ang skandalo na to. Maapektuhan ang pamilya Yuan. Tatay, ako ang tunay ninyong anak. Ako ang tagapagmana ng Yuanxi Group. Hindi ninyo pwedeng hindi kilalanin yon. Sige, asikasuhin ko. Pero ilipat niyo sa akin ang kalahati ng inyong shares. Yuan Jingchen, ako nga ang iyong ama. Paano mo nagawa yan? Ama, pipirmahan ninyo ang kasunduan ng paglipat ng shares. Pipirmahan nyo na lang. Yuan Jingchen, tulungan mo ako. Para nga tayong iisang pamilya. Yuan Jingchen, tulungan mo ako. Dahil tayo ay iisang pamilya. Ikaw naman, na wala namang kaugnayan sa Yuanxi Group. Bakit ko pa ba gagawing dahilan para iligtas ka? Bakit ko ililigtas ang tulad mo? Si Song Ziyuan, bagong sikat sa Jiangcheng, daw ay inausahan ng pagdukot at panggagahasa. Hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ibibigay ko sa iyo ang card! Lumipat ka ng lugar! Buhayin mo ng maayos ang bata doon! Salamat. Buwan, nasusunod ang kaarawan ko. Pwede ba kitang imbitahin? Ngayon, 2 lang tayo, no?